Hatid namin kabutihan sa kalusugan para sa buhay na makabuluhan. Mga eksperto'y pinag-isa, kami inyong makakasama. Maaasahan, dalubhasa, kagaling ay matatamasa. Hiling galing, sagot sa inyong hiling. Muna sa suliranin, hiling galing. Hiling galing, alternatibong solusyong maaasahan. Siyensya para sa ating kaalaman. Hiling galing, sagot sa inyong hiling. Lunas sa suliranin, hiling galing. Hiling galing, alternatibong solusyong maaasahan. Siyensya para sa ating kaalaman. Hiling galing. Happy healing morning mga kapatid at maligayang araw ng kalayaan. Oh, malaya ka na? Oo naman, Doktor. Speaking of malaya, tayo malayang... Siyempre. Oo nga po, malayang-malaya tayong nakapaglalakbay dito. Of course, sa La Luz. Tama ka dyan, Chef. At bahagi po ng Lakbay Kalusugan series ng Hiling Galing ay ang pagbisita natin sa magagandang mga lalawigan dito po sa Batangas. Kung noong nakaraan po ay binisita natin ang Silang Cavite, ngayon naman ay nandito tayo sa San Juan, Batangas at nasa likod po natin, tingnan ninyo ang napakagandang dagat na natatanaw mula po dito sa La Luz Beach Resort. Ay nako, Doktora, alam mo naman ako ay mahilig sa kalikasan at isa sa dahilan ay of course yung mga natural na mga nakikita at natatanaw at yung Ang mga rekado. puno. Ako, ang favorite ko mga beach talaga. Ang mga halaman, no? Totoo yan, Chef. At maging ang isang paaralan dito sa San Juan, Batangas, ang Marcal Elementary School na pinamumunuan po ni Ginoong Ronald Luistro ay marami ding yamang kalikasan na ipinagmamalaki. Sila po ay ang itinuturing na best implementer ng Brigada Eskwela ng Department of Education at ng Municipal Government ng San Juan. Kasama yan at ang kwento po ng ating kapatid na si Ginoong Noel Pasco na Municipal Environment and Natural Resources Officer ng Bayan ng San Juan. Panoorin po natin ito. Sa aming Lakbay Kalusugan series ay nagpunta kami sa Bayan ng San Juan, sa lalawigan ng Batangas. Itinuturing ngayon ng San Juan bilang pangalawang pinakamalaking bayan sa Batangas na matatagpuan sa pinakasilangang bahagi nito. Agrikultura ang pangunahing industriya sa San Juan at malaking bahagi ng lupain ito ay nakatuon sa pananim ng niyog, bigas at ang iba pang produktong mula dito. Kilala rin ang San Juan sa pottery o paggawa ng palayok dahil sa matabang lupa na meron dito. Ako si Noel Pasco, Municipal Environment, ako counterpart ng National Government. Ang San Juan kasi ay one of the top 10 favorite tourism attraction. Tourism relies sa environment. Kaya kami po ang pinaka-forefront, pag-iingat ito. Pag-iingat po ng kalikasan, wala po nagliliter, nakakalat. Agriculture waste din sa river that goes to the sea. Sa dagat naman po, kami po may pinakamalaking marine protected area sa buong lalawigan. We have 600 hectares of marine protected area. Dito po, iniingatan namin ang bahura, kung saan ito po nagiging pangitlugan, palakihan ng mga isda. Habang dumadami pa ito, una nag-enjoy ang community dahil marami silang nahuli sa labas. Pero at the same time, ang mga turismo tuwan-tuwa dahil dito nila nakikita ang napakaraming isda, coral reef, mga iba-ibang corals, and even marine turtle, mga pawikan, sa loob mismo ng sanctuary. Alam po nyo, for the first time, yung tinatawag natin UP system, kung saan ang UP Manila, UP Diliman, at UP Los Baños, halos lahat ng kanilang colleges dinala po sa San Juan. Mga doktor, nursing, public health, nandito. Ang una pong itinuro ay sa pinaka-main priority nila dahil ito po ay community health, pangangalaga, papaunlad na po ng kalusugan ng lipunan. Habang iniingatan po ang kalusugan,
yun din po nagiging susi ng pag-unlad. Pero ang kanilang basic consideration, kung may sakit, huwag muna agad bibili ng gamot. Itinuro po nila sa public health, sa barangay health worker, ang iba't iba po halamang gamot. Kaya makikita po niya halos lahat po ng barangay hall namin meron. At ganoon din po sa mga school. Wala po mga waste na nakakalat. Kung saan nagbibreed ang mga flies, ang mga lamok. Kasi alam po natin, dengue galing po sa lamok. Kaya yung pong Eco Health Program, inaayos po ng pinakapaligiran. Sa pamamagitan po ng opisina namin, pagbibigay ng kaalaman sa mga tao dito. Mga kapatid, kung nakita niyo po, and of course, Doktora, na napakaraming halaman sa Marcal Elementary School. And Doktora, totoo po ba na pag maraming halaman, alam naman natin na ito yung kumbaga nababahayan ng maraming lamok. At ang lamok ay kumbaga nagkukos ng sakit na dengue. Depende, Chef, dahil ang lamok na nagdadala ng virus ng dengue ay ang mga naninirahan dun sa mga artificial o yung tinatawag natin na man-made na containers. Yung bang hindi naman nanggagaling ang dengue dun sa mga umiikot-ikot sa mga halaman, di ba? Yung mga nandun sa bote ng soft drinks, delata at iba pa, ito yung mga pinamamahaya ng female mosquito na nabibilang sa species na kung tawagin natin na Aedes aegypti, kaya patay kapag ikaw ay nadali ng dengue, no? At nangangagat itong mga lamok na ito tuwing early morning at bago lumubog ang araw, hindi sa gabi. Yun. At hindi naman nangangahulugan na hindi tayo dapat mag-ingat, no? Ito pong dengue ay maaring makuha natin kahit saan, lalo na kapag panahon ng tag-ulan. And actually, Chef, mga kapatid, ayon po sa Department of Health, tumaas ang kaso ng dengue mula 120,000 noong 2014 hanggang 200,000 nitong last year lamang, 2015. At tumaas din po ang antas ng mga namamatay sa dengue mula 465 noong 2014 hanggang sa inabot ito, Chef, ng 598 ng 2015. At ayon po sa World Health Organization pa rin, 50 to 200 million cases ang nagaganap sa isang daang bansa taon-taon kaugnay nitong dengue na ito. Nako, Doktora, speaking of syempre, tanong ng lahat, meron po ba itong lunas, Doktora? Ay, syempre naman, sa atin sa naturopathy, may mabisang gamot tayo dyan. Naalala mo ba yung halamang tawa-tawa? Ay, nako, opo. O, di ba? Para laging masaya ang pasyente at nakakatawa, yung tawa-tawa ang binibigay natin. Nako, Doktora, speaking of tawa-tawa, yan din po ang gagamitin ko at makikita nyo sa ating healing sangkap. Masarap yan. Opo, of course. Kailangan meron yan. Kaya lahat ng mga kapatid natin na nakakaranas ngayon ng dengue, lalo na't panahon na naman po ng tag-ulan ngayon, ituturo po namin sa inyo kung paano magiging malaya, no, sa sakit na dengue ngayong araw ng kalayaan. Lahat ng yan sa pagbabalik po ng espesyal na Lakbay Kalusugan series ng Healing Galing sa TV. Ang sabi niya, Dear Dr. E, ang dengue po ba ay pwedeng maulit sa isang tao? At paano po ba ito maiiwasan? Ani Fornicelia ng Bataan ang nagtatanong. Tulog ng ating mga kapatid tungkol sa dinaramdam na dengue. Bibigyang kasagutan ni Dr. E sa pagbabalik ng Healing Galing sa TV. Samahan si Dr. E sa kanyang natural na pagiging healthy ng katawan, puso at isip at pananaw sa mga bagay-bagay sa Radyo 5 at Aksyon TV tuwing Sabado alas 6 hanggang alas 8 ng umaga at tuwing Linggo alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Kasama si Chef Tristan tuwing Linggo mas pinaaga mula alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Healing Galing sa TV5.